Okay, so panoorin po natin si Joey Magwala versus Lovely Granada. Okay, so I will debunk some of the points ni Joey rito, pero kasi hot topic ngayon tong si Lovely. Okay, pakinggan natin. So in other words, labang siya ngayon. So do you have any intentions of contradicting that perception because you have your own candidate? Example lang to, na kalaban niya. Will you go out in the open against a fellow Mindanaoan? Yes. Not because, ayoko lang talaga siyang manalo or because, I just want to go against a fellow Mindanaoan. Yeah. Kasi hindi ako naniniwala na dapat siya yung maging presidente eh. Dahil? Kasi nagwawala siya online. Okay, so i-pause na natin dito. Panoorin nyo na lang sa Billionaire News Channel. Basically, yung sinasabi ni Lovely is sentiments ng mga against sa mga Duterte. Like si Rodrigo kasi, you can make a case sa kanya na very charismatic kasi siya, kaya siya nanalo. May tatay vibes kasi siya eh. Eto kasing si VP Sara. Anak kasi siya nung charismatic na na tao. Eh kung hindi ba dapat natuto na kayo na yung Marcos Sr. tsaka Marcos Jr. magkaiba? So yung Rodrigo Duterte at tsaka VP Sara, magkaiba din yun. That's the point na gusto kong i-come across dito sa inyo. Now, let's talk about bakit tingin ko siya very popular at this point. Now, si Laliverte ba o Laliverte? Yung base sa kanya. I'm not sure kung La Verite, parang ganun yung pangalan ng kanyang page. Kasi siya, mahilig siya sa ang postings niya, it's either a very long essay form na may poster or minsan nagvi-video siya. Mas madalas kong nakikita yung mga post niya as video essays. Pero basically, yung inclinging niya is liberal. Liberal yung pananaw niya. So mas makaleni siya, mas makarisa siya. Dandun yung political spectrum kung etong tao na to. Now, ang iba kasi sa kanya, she's from Mindanao. Dabawen nga siya. Usually kasi pag taga Davao ka, gusto mo si Rodrigo, 'di ba? Maka Duterte ka. You have a blind spot for the Duterte. So that is why I think ito yung isang extra kicker sa kanya kaya maingay yung pangalan niya. Okay. Now, do I agree with her na she can take Sara Duterte? Probably kasi she's very kaya naman niya magsalita eh. Kasi wala naman yung paghahamonan naman ng debate, pwede mo namang hamunin ng kahit sino eh. Pero yung hinamon mo, hindi naman required yun na sagutin ka. 'Di ba? Hindi ka 'di ba? Kunyari ako, ilang tao na yung naghahamon sa akin. Yung iba pinapatulan ko, yung iba hindi, 'di ba? Yung iba pinupuntahan ko pa sa podcast nila. Pero usually ako pa I'm trying, kunyari yung sa Peanut Gallery Media, hindi kasi may sinabi sila I'm begging them. No, I'm challenging them. Magkaiba yung beg sa challenge, 'di ba? Pero kasi meron silang mga sinasabi sa akin, why don't we confront each other? So pero hindi naman sila required na invite ako. They can refuse, they cannot. Okay lang yun. Entitlement nila yon. Ako rin naman, entitled ako kahit sino hamunin ko. O siya, hinamon niya si VP Sara. Hinamon ko si Omar Duterte. Di ba? Ganun eh. Ganun lang naman yun dito sa social media eh. Depende kung sa'yo eh. Pero, siguro, well, ano kasi yan yung mga hamunan sa online. It's just for social media spectacle. Di ba? It doesn't really matter kasi alam niyo yan, whether you believe Sara Duterte or you believe her, meron na kayong mga biases na dyan. And which brings us to our second point kasi umiiyak tong si Joey. Okay, pakinggan natin siya. Bakit naman mag-waste ng time si Inday Sara na itibati ka? At bakit naman yan isang bagay na worth? Why not? Ano yung rationale nun? Kung gusto naman ni VP Sara makipag-debate. Why what's wrong with that, 'di ba? What's wrong with ano ba 'yan? Nasa special pedestal ba si VP Sara to debate etong si Lovely? 'Di ba wala naman? So, kung gusto ni VP Sara, may paraan. Kung ayaw, di don't. Wala namang problema dun eh. Si VP Sara yung hinamon niya eh. Di kung hindi pumalag, di okay lang. Tuloy ang buhay. Kung pumalag, di jackpot. Ganun lang naman kasi yun eh. So, hindi special yung time ni VP Sara. Yung time niya should be for the people. Kasi linuklok siyang vice-presidente. Okay? So, if she's going to debate a citizen, some people are going to be okay with it.
Wala namang mali doon kasi ang pag-uusapan nila is public policies naman. Hindi naman about sa personal life ni VP Sara. Di ba? Pero look, if she can go to sa OFW para bisitahin yung tatay niya, why is it so far-fetched to think na si VP Sara cannot debate someone like about the Lovely? Why? Ganun din yun yung kung ano yung gusto niyang gawin, di ba? Gusto niyang pumunta sa Dahig, di pupunta siya sa Dahig. So, ibig sabihin, meron siyang freedom of, meron siyang karapatan kung ano yung gusto niyang gawin. So, si Lovely din, ganun. Kung ihamunin niya, wala namang problema doon. Ako nga ngayon, ang dami nang nag-aalok sa akin na pumunta ako ng Davao. See the disconnect. Di ba? Kasi, sila yung may disconnect kasi linalagay nila sa pedestal yung tao. 'Di ba? Like example ako, kunyari, hinamon ako ni Bam Aquino. Okay lang. Ma-attend ako. Ano ka ba? Bam Aquino 'yun medyo parehas kami ng paniniwala nun sa mga bagay-bagay. Not bad. Let's go. Usap tayo. Wala namang masama dun As long as gusto mo. That's the point there Your freedom to express yourself. Okay, walang pilitan. Tuloy. Worthwhile. Kahit pa sabihin natin na parte ka ng citizenry na pinagsisilbihan ni Inday Sara, it does not entitle you for a debate. Why You are also not entitled to tell her what to do. Wala namang kasing problema. Hindi naman kasi bawal na maghamong ka ng debate sa kahit sinong tao. Pero, once na tumanggi na si VP Sara, wala na siyang magagawa doon. Dapat, you can take a hint Wala namang sinasabi si VP Sara Okay? Like ako, may mga tinanggihan na ako. Pag tinanggihan na kita ng one time, wala na yun. 'Di ba? Ganon din dapat sa dapat intindihin mo rin na hangga't walang sagot si VP Sara, wala talaga. Pwede niya nga munin yun only time kahit nga tumanggi So it's her right na i-challenge. Hindi naman niya china-challenge to a duel. Kasi yun yung illegal She's not challenging her to na gumawa ng illegal. She's just challenging her to debate her on policies. Public policies. Bakit mali yun? Come on. Kasi nga poon. Yung tingin nila poon. Poong may kapal. do you think that a debate with you is something that is worthwhile? Pasalduhan namin si Inday Hindi lang naman ikaw nagpapasweldo kay Inday, kami rin Pagkatapos gagamitin ni Inday yung oras niya para debatihin ka, love. Kasi public policies nga na opposite sa alam niya, yung opposite sa stance niya, di may clash of ideas. Hindi ba maganda yon? Isn't that the a reasonable debate to have? Sa opposite sides yung magdidebate. Hindi kayo parehas ng paniniwala. Kasi gusto nila dun lang sa echo chamber ni VP Sara. Example, perfect example. Si VP Sara, hindi siya lumalabas sa kahit anong news channel. Lumalabas lang siya sa SMNI. Nagpapa-interview lang siya sa kapwa niya DDS. Di echo chamber ang labas nun. Ano ba nangyari dyan sa echo chamber na yan? Hindi ba yung debate nung 2022 ganyan yung nangyari? Si Marcos at saka si Duterte sa SMNI lumabas para kontrolado yung itatanong. Gets mo? Ako walang makakapagsabi sa akin na hindi ako maharap ng debate. Umattend pa nga ako ng nung podcast. Yun, hinamon nila ako ng debate doon. Pero ang punto de vista dito, kung papayag ka or hindi, nasa sayo yun siya kasi hindi naman nagsumasagot yan si VP Sara. At saka bakit ikaw ba yung parang spokesperson yung dating mo, Joey? Ano bang pakialam ni VP Sara sa'yo? Bakit? Sinabihan ka ba niya na yan yung sabihin mo? Di ba hindi rin naman, opinion mo lang yan na hindi karapat dapat si Lovely Granada. How does it be? What is your, ano yung standards na dapat ma-hit ni VP Sara para maging qualified si Lovely? Di ba wala naman, realistically wala naman. Kung ayaw at sa gusto lang ng tao. Kasi subjective naman yan yung pag-attend sa debate. Kung gusto mo or hindi. Ang sabihin nyo ngayon kasi, si Lovely kasi ngayon, nakahanap kayo ng katapat. She is
getting hit right now. Kasi there is a meron ng going against the grain na pag taga Mindanao ka, dapat eto ka. Hindi na ganun yung hindi na ganun yung laro ngayon eh. Meron ng break dun sa traditional system na dapat pag taga Mindanao ka, dapat pag Muslim ka, dapat pagka INC ka, dapat maka Duterte ka. Hindi na ganun. Nakikita natin that there are people in the mold na lumalabas na dun sa ganong klaseng mindset. Ngayon, meron ng mga tao na pinipili nila kung sino yung sa tingin nilang para sa kanila, which is very good. Hindi ba that is supposed to be in our society na merong opposition lagi sa nakagisnan para hindi tayo babobo. 'Di ba kasi ang gusto nila echo chamber. Diyos ko Lord. Tapusin na natin 'to. You see the disconnect there? You see the sense of entitlement there? Entitled kang hamunin ng kahit sino at entitled din siyang tumanggi sa hindi. So may balance doon, okay? Kunyari, hinamon kita, tumanggi ka, okay. Entitled ako hamunin ka, tumanggi ka na. Tapos na yung usapan, hindi tumanggi ka na eh. Kunyari, yung PGMN, di ba? Sinasabi ko, doon tayo CJ Hero. Diyan sa platform mo. Okay? Tanungin mo ako lahat ng gusto mo, sasagutin ko lahat yan. Pumayag ba sila? Hindi. Babastard din. May reason sila, babastard din ko din yung nila, yung platform nila. Hindi naman. Sasagutin ko lang naman yung mga tanong. Point there, kasi gusto ko ng confrontation sa kanila. Kasi may sinasabi kayong kashitan sa akin, di tara. Pero, nasa sa kanila pa rin kung gusto nila or ayaw nila. Willing ako. Pero ganun din dito. Kung hindi willing si VP Sara, okay lang. Entitled siyang hindi maging willing. Pero yung isa, hindi mo rin naman pwedeng sabihin na sense of entitlement yun. Hindi, mali. Hindi mo rin pwedeng sabihin na hindi siya entitled maghamon ng kung sino gusto mo niya. Pwede naman. Maghamon ka kahit sino. Problema, papayag ba? Malamang hindi papayag yun. Siyempre, di na-expose siya. Kita mo, interview na lang. Controlled pa. Magpapa-interview sa media kaso tipid yung sagot. Pero pagka kasi yung mga closed door interview na yan, talagang lahat tatanungin ka. Kunyari, kay Christian Isguera. Si Christian Isguera, magaling magtanong yan sa Facts First. Pinanonood ko lagi yan. Minsan, kapag kunyari, si Liviste, naipit niya si Liviste nung isang beses eh. After nun, di na nagpa-interview or madalang na lang, di ba? Nagpapa-interview lang siya through a press con or kung saan man. Ganon din sana si VP Sara kung gusto niya maging presidente. Kasi we saw already the result of the SMNI thing. 'Di ba? I'm not saying na sobrang galing ni Marcos, wag nating i-criticize. No, I'm just saying sa inyo na kung mga leaders nyo ay hindi kayang humarap doon sa mga accusations sa kanya or mga allegations sa kanila or mga criticism sa kanila, that's not a very good leader. I agree with Lovely. Yun na lang po yung sa akin for today, kaya mga